exciting topic is the Duwag si Bangag. Mainit-init pa, okay, mayroong, I don't know kung babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, talagang babagitin na yan. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo ha. Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo, ayon sa ating putingas, inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure, hindi na magtitiwala dyan si Inday. Sabi nga ni Inday, never again. Day, after all, mapati-pati ka din sa ilang mga linti na pangdong abala. Okay, lunggo yun. Naintindihan naman siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World. Ang siste ganere, okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. So, binubudol na naman. Alam nyo kung anong sinabi ng emisaryo kay Inday at mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na hindi niya alam. Hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinaggagawa ng kanyang asawang pusher. Asawang butod, budlo, putot, giatay, alpot, patutot, karat, biga-biga, tanan-tanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Tambalusos ni Martin Romualdez kay Inday Sara. Kaya sabi ko sa kausap ko, nagbulol na rin ako. Sabi ko sa kausap ko, sabi ko, baka nang ina pala niya hinayupak na yung bangag. Talagang bangag. Sabi ko sa kanya, sa tingin ba nila maniniwala si Inday Sara? Sabi nga, hindi nga naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin, sabi na hindi alam ni Bangag. Ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodong. Hindi niya alam ang ginagawa ni Lisa Bartek. Ha? At ni Tambaluslos kay Inday Sara. After niya mag-speech na, ano sabi ni Bangag nung nag-statement si Inday Sara? Baka ako ng ospital dito sa kapulburon ko. Ganito ba talaga magpulburon? Tumigil na nga ako, punyeta, baka masugod tayo sa hospital katulad ni Bangag. Okay, tigil na ako sa pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Tingnan mo, nagpulbos na. Okay, anyway. Bangag talaga. Sabi niya, areglohin daw, magbati na lang daw, mag-reconcile daw sila. Yes! Mag-reconcile. Gustong makipag-reconcile na ni Kuting dahil hindi naman daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya at hindi niya makokontrol. Di po, tangaina mo, Marcos Jr. Hindi ka lang under desire, inutil ka, bangag ka, buwa ka ng ina, lumayas ka na dyan. Hindi mo nakokontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Recently, yes, Gerald, breaking news, bangag noon, bangag ngayon. Kita niyo mga kababayan? Hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsoktsakan sa PSG. At ang pinsan niyang Boyoy, gago. Anyway, ngayon, makikipag, ba si Inday? Makikipag-areglo? Of course, never again. Number one, makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuhaan ng security detail? Imagine ninyo, I believe, ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Lahat ng security ay tinanggal kay Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Gusto nilang magurgur si Inday. Tapos ngayon, makikipag-areglo si Inday Sara? Never again. Kasi may nagbabadya. Natatakot si Bangag na hindi niya matapos ang kanyang. Bakit hindi na nga abutin yan ng Hindi na abutin yan. Konting kembot na lang yan.
So, hindi daw niya alam, hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa kasi hindi naman nakokontrol ni BBM, sabi ng emisaryo, di ba nga? And the more na lumakaya sa dyan, tama nga siya sanabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them again? Sabi nga niya sa kanyang kanina, di ba, ay kahapon, sa kanyang press con, hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. My God! Do you think? Well, hindi, alam na ni Inday yan. Hindi na makipag-arega. Ay, ni Marcos, wag ka na magpabudo. Wag mo nang budulin si Sara. Wag mo na kaming budulin. The exciting topic is the dual